Kabanata 371 hanggang 370. Kakamustahin na sana ni Brad si Nolan nang bamaling ang tingin niya kay Alexander na nasa likod. Bumilis ang tibok ng puso niya. Nilagpasan niya si Nolan at mabilis na naglakad papunta kay Alexander. Mr. Tomas, maligayang pagdating. Brad took a more humble role when approaching Alexander. What? Brad, the head of the Moody household, treated Alexander with great respect. Nolan and Yvonne were dumbfounded. Bagaman ang Moody family ay hindi ang creme de la creme of society, sila ay makapangyarihan at mayaman. Walang paraan na si Alexander ay mas mataas kay Brad. Hindi na maasim ang mukha ni Nolan. Gusto niyang makuha ang isa kay Alexander na may koneksyon ang Oakley sa Moody's. Nako, bust pala iyon. Nahaharap sa kasabihan ni Brad na mapasaya, mahinang nagsalita si Alexander, huwag kang kabahan. Nandito lang ako para sa auction. Nang marinig iyon, nakarelax si Brad. Ginoo. Tomas, hayaan mong ituro ko sa iyo ang daan. Sabi ni Brad at personal na inihatid sina Alexander at Yulia sa venue ng auction. Nagulat ang grupo na sumunod sa likod ni Brad sa nangyari. Hindi nila maisip ang dahilan kung bakit mataas ang pagpapahalaga ni Brad. Sa isang walang tao. Sa katunayan, may paggalang sa tono ni Brad. May isang tao sa grupo na biglang naalala ang sinabi ni Warwick na mayordomo. Napabuntong hininga ang taong iyon nang hindi umingik. Nang umalis ang grupo, napakunot ang noo ni Nolan at masungit na tinanong si Yvonne, sino ang Tomas na iyon? Why is the head of the Moody family giving him the highest honor? Ilang sandali pa bago nagawang hilahin ni Yvonne ang sarili. Habang kumikislap ang kanyang mga mata, nahulog siya sa malalim na pagmumuni-muni at sumagot, ang lalaki ay medyo nakikisali sa homeopathy. I don't think he's any good, pero may mga pasyente siyang niloloko. Baka may nagamot na siya sa pamilya ni Brad. Naghanap si Yvonne ng mga pasyente ng cancer para magdulot ng kaguluhan sa Kerim Fashion noon, ngunit nagawa ni Alexander na pagalingin ang isang taong may terminal na cancer sa tiyan sa harap ng mga pasyenteng ito. But, may sapat na kaalamang medikal si Alexander para linlangan ang mga pasyenteng iyon. Ang tugon ni Yvonne ay nagbigay kay Nolan ng katiyakang kailangan niya. He smirked and said, mukhang dinadaluhan lang ni Brad yung Tomas guy out of courtesy. I bet hindi lalabanan ni Brad ang pamilya Oakley dahil sa lalaki. Oo naman. Ang Oakley ay hindi mas mababa kaysa kay Moody's. Yvonne flattered. Halika. Fair na sa auction. Proud na sabi ni Nola. Naglakad ang mag-asawa papunta sa venue. Naganap ang auction sa tuktok na palapag ng moon. Isa na gusali ng Island Resort. Umupo sina Alexander at Yulia sa gitna ng unang hanay sa ilalim ng entablado. Bilang may-ari ng estate, umupo si Brad sa tabi nila. Ipinadala ni Brad ang imbentaryo ng mga piraso ng auction at ipinakita ang listahan gamit ang dalawang kamay kay Alexander. Ginoo. Tomas, ito ang listahan ng mga item na isusubo mamaya. Maaari mong tingnan kung interesado ka. Bagamat ginawa ni Alexander na pilayin si Brad ang kanyang anak, ang mga kamay ni Strickland sa isang club sa Babylon, ang paghiganti ay hindi isang bagay na maiisip ni Brad. Simula noon, ginamit na ni Brad ang lahat sa kanyang kapangyarihan at ang lahat. Kanyang malawak na kapangyarihan. Network para tingnan si Alexander. Ang pagsisiyasat ay lumabas na walang laman. Muli nitong kinumpirma ang mga iniisip ni Brad. Kabanata 372. Hindi ma-access ni Brad ang anumang background na impormasyon sa Alexander. Si Alexander ay nasa hindi maarak na taas na hindi mapapanaginipan ng Moody's. Sa katunayan, si Alexander ay nagtataglay ng mga kapangyarihan na lampas sa imahinasyon ni Brad. Sa pagbabalik-tanaw, napagtanto ni Brad na si Alexander ay nagpakita ng awa kay Strickland sa pamamagitan lamang ng pagpilaya ng kanyang mga kamay sa kabila ng ang paulit-ulit na pagkakasala ni Strickland. Maaaring alisin ni Alexander ang buong pamilya ng Moody kung gugustuhin niya. Alam ni Brad ang mas mahusay kaysa sa paghihiganti kay Alexander. Walang paraan na magpapakita si Brad ng anumang sama ng loob kay Alexander.
Sa isang tango, kinuha ni Alexander ang inventaryo listahan at tinalakay ang mga piraso ng auction kay Yulia. Alexander, marami ka bang alam tungkol sa interes ng matandang Mr. Shepard? Pag-ikot sa listahan, tanong ni Yulia. Umiling si Alexander. Hindi ako masyadong sigurado. Pumili ka lang ng kahit anong tingin mo ay maganda. Isang karangalan sa matanda na pumayag akong makipag-inuman sa kanya. I treasure niya yun kahit bigyan mo pa siya ng art piece na makikita mo sa kalye. Natahimik si Brad sa sinabi ni Alexander. Tinukoy ng matandang si Alexander. Kay old Mr. Shepard, ang pinuno ng 4 na dakilang pamilya sa Cloudtopia. Maging ang matandang Mr. Shepard ay nagsisikap na mapunta sa magandang biyaya ni Alexander. Kinumpirma lamang nito ang hinala ni Brad. Para hindi isipin ni Alexander ang old Mr. Shepard, ang lalaki ay may kapangyarihan at mga koneksyon na hindi maaabot ng sinuman. Sa paniniwalang si Alexander ay puno ng mainit na hangin, galit na sinabi ni Yulia, maaari mo bang seryosohin ito? Sinusubukan kong magkaroon ng disenteng pakikipag-usap sa iyo. Mahilig ba siya sa martial arts? Mukhang maganda sa akin ang koleksyon ng Knots de Cuerno. Gagawa ito ng magandang regalo, at ang mga mani ay mabuti para sa pagbuo ng mga buto at kalamnan. Tumango si Alexander sa kanyang ulo. Wala siyang problema sa pagpili ni Yulia. Tumindig. Ang koleksyon ng knot ay hindi mukhang masamang ideya. Ang Knots de Cuerno ay collectible walnuts courtesy of Mother Nature. Ang mga ito ay lubhang kakaiba at halos hindi matagpuan sa mga pares. Gayunpaman, mayroong 6 sa koleksyong ito. Pambihira rin ang magkaparehong laki nila. Magiging regalo ito para sa matandang Mr. Shepard. Habang nag-uusap ang mag-asawa, umakyat ang host sa entablado at sinimulan ang auction. Ang unang 8 piraso ng auction ay mga art display at alahas na nasa pagitan ng 10,000 hanggang 100,000. Walang lumampas sa $1,000,000 na marka. Ang auction ngayon ay wala sa mas mataas na antas. Dahil naghihintay sina Alexander at Yulia para sa koleksyon ng knot, hindi nila itinaas ang kanilang bidding card minsan. Sa likuran, walang nakita sina Ivan at Nolan na nakapukaw ng kanilang mga mata. Dumating lamang sila sa auction upang hindi madaig nina Alexander at Yulia sa pagdiriwang ng kaarawan ni old Mr. Subukas. Kaya naman, isang kakaibang piraso ang kanilang hinahabol. Ang presyo ng pagbibid sa hanay na daan-daang libo ay hindi isang bagay na kanilang isasaalang-alang. Nagtagal bago na-unveiled ang Knots de Cuerno. Ipagdiwang ang iyong mga mata at mamsmerize sa kagandahan nito. Ang host ng pribadong auction ay tinalikuran ang pormalidad upang pasiglahin ang mga tao. Lahat ay tumingin ng may pananabik. Kabanata 373. Isang magandang babae na nakasuot ng skin tight ang suot na may dalang tray papunta sa entablado. Ang tray ay natatakpan ng isang piraso ng silk fabric, na nagpapakita ng 6 na knots de cuerno na kasing laki ng mga bola-bola. Ang kulay, texture, at patina ay top-notch. Ang host ay gumawa ng isang masiglang pagpapakilala ng mga mani bago magbukas para sa mga bid. Nagsimula ang bid sa $5,000,000 na may mga dagdag na aabot sa hindi bababa sa $500,000. Ang $5,000,000 para sa 6 na walnut ay medyo malaki. Marami sa mga wala sa collectible knot business ang nagulat para sabihin. Natukso silang ilagay ang kanilang mga bid sa mga mani na iyon sa tray. 6 na milyon. Pagkuha ng tagubili ni Alexander, itinaas ni Yulia ang kanyang bidding card at sumigaw. 6,500,000. Pinangalanan ng isang nasa likurang may edad na lalaki ang kanyang presyo. Isa pang boses ang umalangaw, 10 million. Off. Napabuntong hininga ang lahat at napalingon sa pinanggalingan ng boses. Itinaas ni Nolan ang kanyang bidding card at matamang tumingin kina Alexander at Yulia. Ang pang-aalipusta sa kanyang mga mata ay nanunuya kay Alexander at Yulia. Para kay Nolan, si Alexander ay karapat-dapat lamang sa kanyang mga natira. Nang dumating ito, si Alexander ay walang kalaban-laban para kay Nolan. Sa pamamagitan ng pagtataka ng mga tingin, si Nolan ay bumangon at mayabang na sinabi,
ako si Nolan, ang tagapagmana ng mga Oakley. I have my eyes set on the knots de Cuerno, so I hope everybody will let me have them. Dahil sa deklarasyon ni Nolan, ang mga nag-aalangan na magbid, ay huminto sa bidding war. The Shepherds, the Currays, ang Belmonts, at ang Whitlocks ay ang four great families. Ang social class na naglalaro ng catch-up sa likod ay ang Moody's at Oakleys. Dagdag pa, ang matandang Mr. Belmont ay ang lolo ni Nola sa ina. Nagkaroon ng mga unyon sa pag-aasawa sa pagitan ng pamilyang Belmont at ng pamilyang Oakley. Kaya, naging malalim ang ugnayan sa pagitan ng dalawang pamilya. Dumating si Nolan na may pagpapakilala, sinasabi niya sa lahat sa auction na sa kanya ang koleksyon ng knot. Ang sinumang nagbid ay sumasalungat sa pamilya Oakley. Hindi na kailangang tumawid sa Oakleys, marahil kahit na sa Belmonts, sa isang piraso ng auction. Nang makitang umatras ang iba sa bidding war, tuwang-tuwang sinulyapan ni Nolan si Alexander at tinutuya, Alexander, ang auction ay para lang sa mayayaman. Isang taong mahirap gaya mo, sa paraang nakita niya, si Alexander at Yulia ay mga dukha. Parang si Alexander at nilustay ni Yulia ang pampublikong pondo para bilhin ang $600,000 na pintura ngayon lang. Upang talunin siya sa usapin ng pananalapi. Gayunpaman, pinutol ni Alexander ang monologo ni Nolan sa pamamagitan ng pagtataas ng kanyang bidding card at pagbigkas ng $100,000,000. Ano? Magkano? Akala ng mga tao sa paligid ay nililinlang sila ng kanilang mga tainga. $100,000,000. Walang pag-aalinlangan sa pag-uulit ni Alexander. Holy cow! Natahimik ang buong lugar habang ang isip ng lahat ay nalilibugan. $100,000,000. Paano ito naging mula 10,000,000 hanggang 10,000,000? $100,000,000. Lahat ng pera para sa koleksyon ng knot. Ang mga taong ito ay baliw. Natigilan ang mga mukha ni Nolan at Yvonne habang nakita si Alexander nang hindi makapaniwala. Hindi sumagi sa isipan nila na si Alexander ay magtataas ng bid sa $100,000,000. Dahil si Alexander ay mukhang kalmado, si Nolan ay galit na galit, galit na galit. Kanyang ngipin, at itinaas ang kanyang bidding card. $110,000,000. Lalagyan ng nobela. Kabanata 374. Sa pagtaas ng presyo, walang pakundangang itinaas ni Alexander ang kanyang bidding card nang hindi lumilingon. $200,000,000. Flat ang tono niya na parang random number lang ang pinangalanan niya. $200,000,000. Muling nabigla ang mga tao. $100,000,000 sa mga mani. Sino ang binata? Tila walang laban sa kanya ang pera. Alexander, hindi ka ba masyadong lalayo? Natakot si Yulia sa paglaki ng mga bagay-bagay. Kahit na may pera si Alexander, walang dahilan para itaas ang presyo ng diretsyo sa $200,000,000. Naramdaman ni Nolan at Yvonne ang nasusunog na sensasyon na gumagapang sa kanilang mga mukha. Binigyan nila si Alexander ng masamang mata, namamatay na pira-piraso si Alexander gamit ang kanilang mga kamay. Upang itulak ito hanggang 40 beses ang presyo. Hindi, ito ay higit pa sa isang digmaan sa pagbid. Malinaw na gustong makuha sila ni Alexander. Inilabas na nila ang salita, at nagpakilala pa nga si Nolan, kaya hindi lang personal na kontrol ang nakataya dito. Nanganganib si Nolan na mapahiya ang buong pamilya. Bukod sa halaga ng mga mani, walang pondo si Nolan para ipagpatuloy ang bidding. Siya ay isang tagapagmana lamang na walang kapangyarihan. Kinailangan ng maraming lakas ng loob upang isulong ang $110,000,000 na bid ngayon lang. Hindi alam kung ano ang mararamdaman, nakita si Yvonne sa mga mata ni Nolan habang si Nolan ay tumingin sa paligid ng silid. Nagdesisyon siya at walang pakundangang bamulong, $210,000,000. Para pigilan si Alexander na lampasan siya, sinabi niya ni Nolan at idinagdag, Alexander, dapat mong malaman kung saan nakatayo ang mga Oakley sa Cloudtopia. Magtanong sa paligid kung wala ka. Dapat kang mag-ingat dito. Kitang-kita ang pananakot sa tono ni Nolan. Tila ang $210,000,000 ang pinakamaraming kaya niyang makuha. Nang akala ng lahat ay pagpahingahin ito ni Alexander,
Isang walang pakialam na boses ang umalangaw sa buong silid. 300 milyon. Ano? 300 milyong dolyar. Bago maproseso ang sinumang nangyayari, si Alexander ay nagpakawala ng malamig na panunuya at sinabing, gaya ng sinabi mo, ang auction ay para lamang sa mga mayayaman. Ang isang mahirap na tulad mo ay dapat mag-impake at umalis. Hindi maganda kay Nolan na ginamit ni Alexander ang kanyang mga salitang laban sa kanya. Siya ang tagapagmana ng pamilya Oakley. Ang mahinang label ay hindi sumabay sa kanya. Ang lakas ng loob ni Alexander na sabihin sa kanya na umalis. Nolan ay hindi kailanman nahaharap sa ganoong lubos na kahihiyan. Ngunit, disgrasya siya sa publiko. Ang pinakamasama sa lahat, ang salarin ay si Alexander, walang tao. Ang 300 milyon ay higit pa sa kanyang kaya. Ang kanyang mga paa at hinabol si Nolan. Mr. Palaging iniisip ni Oakley na siya ang lahat ng iyon at inaangkin niya ang mga piraso ng auction dahil lamang siya ay nagmula sa isang mayamang pamilya. Well, not this time. Someone sneered. Ibaba mo nga. Maghintay hanggang makalayo siya. Hindi mo ba narinig ang sinabi niya kay Mr. Thomas? Ang isa pang tao ay nagbigay ng magiliw na pag-iingat. Habang ang silid ay puno ng Saturday, biglang ngumiti si Alexander. Hindi naging banta sa kanya ang Oakleys. Sa oras na i-swipe niya ang kanyang card at nakolekta ang mga mani, malapit nang matapos ang oras ng pag-aaral para kay Micah. Umalis si Alexander sa auction kasama si Julia at humakbang papunta sa parking lot. Kabanata 375. Oo naman, maaaring may pera si Alexander, at natikman ni Nolan at Ivan ang kanilang sariling gamot, ngunit ang Knots de Cuerno ay napunta mula sa panimulang bid na 5 milyong dolyar hanggang 300 milyong dolyar. Nakakabaliw. Sa katunayan, maaaring itaas ni Alexander ng kaunti ang 210 milyong dolyar ni Nolan upang manalo sa piraso ng auction. Naramdaman ni Julia ang paso sa kanyang bulsa. Ayos lang. Hindi naman nabibili ng pera ang kaligayahan. Tumawa si Alexander at sinabing, huwag mong isipin ang pera, mahal. Ninas ka ba kay Ivan at Nolan? Oo, ginawa ko. Sa wakas ay nawala ang kawalang ingat ni Alexander kay Julia. Sulit na gumastos ng 300 milyon, kahit bilyon para pasayahin ka. Bukas na sabi ni Alexander. Sige. Mayaman ka. Ikaw ang boss. Happy now. Sa pag-aakalang nagbibiro lang siya, hindi sineseryoso ni Julia ang kanyang mga sinabi. Sa gitna ng pag-uusap, dumating ang mag-asawa sa parking lot. Pagkasakay nila sa kotse, pinaandar ni Alexander ang makina at nagmamaneho papunta sa kindergarten ni Micah. Half-an pagkaraan ng isang oras, binuhat nina Alexander at Julia si Micah at nagtungo sa estate sa Ocean Hill. Habang nasa kalsada, napaisip si Micah at ninitian si Alexander na nasa likod ng manibela, Daddy, sinabi ko sa mga kaibigan ko. Pwede kang pumutok. Isang magandang himig na may dahon. Hindi sila naniwala sa akin. Para patunayan na hindi ako nagsisinungaling, pwede mo ba akong turuan ngayong gabi? Sinusubukan mo bang magpatugtog ng dahon para sa iyong mga kaibigan? Nakangiting tanong ni Alexander. Oo. Napakamot ng ulo ang batang babae. Ayos lang ba, Daddy? Gusto kong matuto ngayong gabi. Pwede ba? Kung hindi pa iyon sapat, nilalaro ng batang babae ang mga puppy dog eyes na iyon. Sige. Tuturuan kita mamayang gabi. Hindi makatanggi si Alexander sa kanyang maliit na babae. Natuwa si Micah, yay. Ikaw ang pinakamahusay na tatay sa mundo. Ikaw ang pinakamahal ko. Bibigyan niya sana ng matinding halik si Alexander kung hindi siya nakatali sa upuan ng kanyang anak sa likuran. Sa pag-arte ni Micah na starstruck kay Alexander, wala si Julia. Mula nang sumama si Alexander, si Micah lang ang nagsalita. Tungkol sa kanyang ama. Parang wala na ang kanyang ina. Tila, si Alexander na ngayon ang pinakamagandang ama sa mundo. Well, hindi kailanman nakakuha ng ganoong kataas na papuri si Julia para sa kanyang tungkulin bilang isang ina sa 4 na taong pagpapalaki niya kay Micah. Pinakamahal niya si Daddy. Ibig sabihin ba noon ay pumangalawa si Julia?
Sa isiping iyon, nainggit si Yulia at pinandilatan ng mata si Alexander. Habang pinagmamasdan ng kabuuan sa rearview mirror, napahawak si Alexander at sinabing, "Micah, galit si Mommy dahil pinuri mo lang." "Daddy." Napakurap sandali si Micah bago nakuha ang mensaheng nagseselo si Yulia. Inabot niya at nagpakyut siya para sa mommy niya. "Huggies, Mommy." Hindi ganoon kadaling pagbigyan ni Yulia ang pagpapakyut ni Micah dahil naiingit siya sa ugnayan ng mag-ama. Mayabang niyang sabi, "Ev, hindi mo ba pinakamahal ang daddy mo? Hayaan mong yakapin kanya." "Hindi, mas gusto ko kapag binigyan mo ako ng huggies." Umiling si Micah. "May boobies si Mommy. Mas malambot ka kay daddy." "I love that the most." "Boobies." Namula ang mukha ni Yulia. Naku, walang filter ang batang babae sa harap ni Alexander. Kabanata 376. Haha. Sa pagkakataong ito, hindi na ito napigilan ni Alexander at humagalpak ng tawa. Hindi na rin siya umaasa sa kanyang matalinong anak. Tumingin si Micah kay Yulia, pagkatapos ay kay Alexander. Nalilitong tanong niya, "Bakit ka tumatawa, Daddy?" "Tama ka, Micah. Komportableng masasandalan ang dibdib ni Mommy. Kung ayaw mong maniwala sa akin, subukan mo." Pagkasabi noon ni Micah, umungol si Yulia, "Micah Sue." Sa pagkakataong iyon, wala siyang ibang gustong ibalik kay Micah. Ang kanyang tiyan at mananatili doon magpakailanman. "Hindi ako makapaniwala na mayroon akong anak na katulad niya. Nakakatawa ito." Ang hayaan si Alexander na sandalan sa akin. Simple lang. Nakakahiya. Bahagyang natigilan si Micah pagkatapos makita si Yulia na nagngangalit ang kanyang mga ngipin na bigo. Mabilis na nagtanong siya ng paumanhin, "Ano ang nangyari, Mommy?" May nasabi bang mali si Micah? Biglang natarante si Yulia. Paano ito maiintindihan ng isang bata? Hindi niya ito maipaliwanag o magalit, at mas mapapahiya siya kung susubukan niyang ipaliwanag ito sa kanya. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, mabilis niyang binago ang paksa kay Micah at nakipag-usap tungkol sa Peter Pan cartoon sa halip upang maiwasan ang kanyang anak na babae. Inuulit ang anumang bagay na hindi nararapat. Pagbalik sa Hillside Villa, nagsimulang magluto si Alexander habang dinala ni Yulia si Micah para pakainin ang Golden Retriever puppy. The three of them spent a ordinary and peaceful night. The next day was Dudley's 80th birthday. Since the birthday banquet scale was large, it was to be hosted at the Shepherd Villa. Bandang tanghali, hinatid ni Alexander sina Yulia at Micah papunta sa handaan. Ngunit bago sila dumating, ramdam na nila ang excitement ng handaan. Dumaan ang mga mag-agarang sasakyan sa kalsadang patungo sa ang Shepherd Villa na parang isang malaking car show ang ibinibigay. Maging ang mga lokal na istasyon ng radyo ay masigasig na nag-uulat sa kamanghamanghang kaganapang ito. Di umano, ang mga elite ng Cloudtopia na nakatanggap ng imbitasyon ay lahat ay nagpakita para sa kaganapan. Kahit na ang mga walang imbitasyon ay nagdala ng mga mayayamang regalo at naglalagi sa labas ng pasukan, sinusubukang humanap ng pagkakataon upang mapalapit sa pamilyang Shepherd. Bilang karagdagan sa mga panauhin na ito, dadalo din ang mga kinatawan ng pamilya Curry at Whitlock. Para naman sa pamilya Belmont, ang nag-iisang wala sa apat na mahusay na pamilya, palagi silang nagkakasalungatan. Ang pamilyang Shepherd, kaya inaasahang wala sila. Sa wakas, naiparada ni Alexander ang sasakyan sa parking lot at bumaba ng sasakyan kasama sina Yulia at Micah. Habang naglalakad sila papunta sa main entrance ng Shepherd Villa, isang matangkad at ang makapangyarihang lalaki na nakasuot ng all black ay biglang nanlamig nang makita sila at agad na bumulong sa lalaking nakasuot beside. Siya, Mr. Silverton, si Alexander Thomas at si Julius Sue. Ang lalaking nakasuot ay si Miles Silverton. Dati, si Alexander ang nagpal-ayos sa kanya sa opisina ni Yulia at nagulat ng kanyang anti-blemish cream project. Kaya naman, nakaramdam siya ng sama ng loob sa kanya. Ang nagsalita ay ang kanyang bodyguard na si Daryl Staham. Agad na tinignan ni Miles kung saan itinuro si Daryl at nakita niya si Alexander at ang kanyang pamilya na naglalakad papunta sa kanila. Sila na.
Dumating na ba ang bisitang hiniling ko sa iyo na imbitahan? Galit na tinitigan ni Miles sina Alexander at Yulia habang tinatanong si Daryl. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang matinding pagkamuhi sa nakita. Tumango si Daryl at tiniyak si Miles. Huwag kang mag-alala, Mr. Silverton. Handa na ang lahat. Sinabi ng taong iyon na sisiguraduhin niyang hindi makikita ni Alexander ang liwanag ng bukas. Great! Inaasahan ko ang iyong mabuting balita kung gayon. Ngumisi si Miles na may masamang tingin sa mukha. Samantala, napansin ng isang binata sina Alexander at Yulia at agad silang binati ng napakalaking ngiti. Mr. Batu. Kabanata 377. Tumangala si Alexander at nakitang si Adam Curry iyon. Tumango lang si Alexander, mukhang wala siyang pakialam, habang si Adam ay masunurin na nakatayo sa gilid. Nagulat ang lahat. Hindi pa nila nakita si Adam, isa sa pinakamaimpluwensyang tao sa Cloudtopia, na hayaan ang sinuman na baliwalain siya tulad ni Mr. Tomas. Sino ba talaga si Mr. Tomas? May nagsalita, at lumingon ang lahat para hanapin si Lucas Curry, ang nakatatandang kapatid ni Adam, na naglalakad palapit sa kanila. Tingnan mo kung sino ang nandito. Ito ba ang lalaking nagtatangka sa iyo, Adam? Sumulyap si Lucas kay Alexander at tumingin kay Adam, sa sinabi mo kay Lolo, akala ko may nananakot. Gayunpaman, sa palagay ko ay hindi siya nakakatakot gaya ng inilarawan mo. Bago sumagot si Adam, lumingon si Lucas kay Alexander at nagpatuloy, pinatay mo si Harper at ang asawa niyang si Eva, hindi ba? Alam mo bang nasa ilalim sila ng proteksyon ko? Humingi ka na ba ng pahintulot ko bago sila patayin? Hindi ko kailangan ng permiso ng sinumang pumatay ng sinuman, nakangiting sabi ni Alexander. Si Harper ang unang nagtangkang patayin siya at si Micah gamit ang isang truck kasama si Lev, kaya natural lang para kay Alexander na utusan si Diane na patayin si Harper at ang kanyang asawa bilang paghihiganti. Dalawa. Nang maramdaman ang tensyon sa pagitan ng dalawa, sinubukan ni Adam na ayusin ang sitwasyon, hindi nirerespeto ni Harper si Mr. Tomas, kaya inaani lang niya ang kanyang itinanim. Lucas, please behave in front of Mr. Tomas. Humingi ng tawad si Adam kay Alexander, I'm sorry for my brother behave. Patawarin mo kami, Mr. Tomas. Ngumisi si Lucas at itinulak si Adam sa isang tabi, Adam, huwag kang ganyang cute. Hayaan mo akong harapin ito sa paraang panlalaki. Pinandilatan niya si Alexander, kung sa tingin mo ay mabubuli mo ang pamilya Curry, nagkakamali ka. Pinatay mo si Harper nang walang pahintulot ko, at dapat mong bayaran iyon. Nadala ang mga tao papunta sa eksena at nagsimulang magbulungan sa kanilang sarili. Si Lucas Curry ba iyon, ang panganay sa pamilya Curry? Ang pamilya nila ay isa sa 4 na malalaking pamilya, hindi ba? What brings him here? See that guy in front of his brother Adam Curry. Nandito si Lucas dahil sa kanya. Offending A. Curry. Nawala na ba siya sa isipan niya? Adam seems oddly scared of him though. Lucas is the eldest and the most influential person in the family. Sa palagay ko ay hindi niya hahayaan ang sinumang hindi gumagalang sa kanya ng ganoon kadali. Nanunood din si Miles sa gitna ng karamihan, ngumisi siya. Alam niyang mahihirapan si Lucas kay Alexander kapag na-offend siya ni Alexander. Sa publiko, hindi ito magtatapos ng maayos. Isang kabataang babae ang lumakad mula sa villa ng Shepherd at sumimangot. Ang lakas ng loob ng sinumang subukang banta si Mr. Tomas. Kabanata 378. May nakakilala sa dalagang nakasuot ng puting damit, si Judy Shepherd, ang paboritong apo ng matandang Mr. Shepherd. Lahat ay napalingon sa kanya, natulala. Lumubog ang puso nina Lucas at Miles. Dahil kasama si Judy, naging malagkit ang sitwasyon. Higit pa rito, ang katotohanang tinawag niya si Alexander na Mr. Tomas ay nagpakita kung gaano kalaki ang paggalang niya sa kanya. Lumakad si Judy papunta kay Alexander na may matamis na ngiti, Alexander. Nalaglag ang panga ng lahat. Si Judy ay palaging isang spoiled brat. Wala siyang pakialam kahit kaninong maliban kay old Mr. Shepherd.
Si Mr. Tomas ay tiyak na isang taong espesyal para sa kanya upang bigyan siya ng labis na pansin. Hindi pinansin ang mga bulungan sa gitna ng karamihan, lumingon si Judy kay Lucas. Nagbabanta ka ba na papatayin mo si Mr. Tomas? Napatulala si Lucas. Paano ako ipapahiya ni Judy sa publiko para sa lalaking ito? Bakit may pakialam ka? Ngumisi si Lucas, mind your own business, Judy. Wala kang kapangyarihan laban sa akin kung wala ang iyong lolo. Baka magbago ang isip ko kung nandito siya. Sa kabila ng paboritong apo ni matandang Mr. Shepherd, walang karanasan si Judy kumpara kay Lucas, ang panganay na anak ng pamilya Curray. Isang matagumpay na ngiti ang itinaas ni Lucas. Samantala, may tumawag, narito ang matandang Mr. Shepherd. Naglalakad mula sa Shepherd Villa, binilisan ni Dudley ang kanyang lakad nang makita niya si Alexander. Mr. Tomas, kanina pa ako naghihintay sa may entrance pero na-distract ako ng ilang bisita. I am sorry for making you wait, yumuko si Dudley at same time na humingi ng tawad kay Alexander. Napatingin ang lahat sa kanila, nanlalaki ang mata. Ano? Inaasahan na mismo ng matandang Mr. Shepherd ang taong ito at tinawag pa nga siyang Mr. Tomas. Naintriga sila nang si Judy ay tila magalang kay Alexander, dahil minsan ay hindi siya mahuhuli, ngunit sa matandang Mr. Shepherd, ang pinuno ng dakilang pamilyang Shepherd, na humihingi ng tawad kay Alexander, sila ay namangha. Habang iniisip ng mga tao kung si Alexander ay higit pa malakas kaysa sa pamilyang Shepherd, si Lucas ay nagpawis ng malamig. Napansin ni Judy ang kanyang pagkabalisa at sinabing, narito ang aking lolo, Lucas. Paano kung magbago ang isip mo ngayon? Bumagsak ang mukha ni Lucas. Akala niya si Alexander ay simpleng kakilala ni Judy. Hinding-hindi niya pangarap na magkaroon ng koneksyon si Alexander kay Dudley. Kung ginawa niya, hindi sana sinabi ni Lucas ang mga bagay na iyon. Takot na takot siyang tumawid kay Dudley. Kabanata 379. Napasulyap si Lucas kay Dudley sa takot. Ang sinabi ni Judy ay nakakuha ng atensyon ni Dudley sa kasamaang palad. Kumunot ang noo ni Dudley at nagtanong, ano ang pinagsasabi mo, Judy? Matapos sabihin sa kanya ni Judy ang nangyari, galit na galit si Dudley. Pinandilatan niya si Lucas, sino ka sa tingin mo, Lucas? Dapat ikahiya ng pamilya Curray na ikaw ang panganay nilang anak. Si Mr. Tomas ang ating pinarangalan na panauhin, at kung patuloy mo siyang hindi iginagalang, kailangan kong hilingin sa iyo na umalis ka agad. Gustong magpaliwanag ni Lucas, ngunit ayaw ni Dudley na makarinig ng isa pang salita mula sa kanya. Hindi pa ba ako nagpapalinaw sa sarili ko? Get lost. Nahihiya, namula ang mukha niya. Walang lakas ng loob na tumutol si Lucas. Oo, matandang Mr. Shepherd, lalabas na ako ngayon. Kinagat niya ang bala at nagsimulang maglakad palayo. Bakit ang aga mong aalis? Nagsalita si Alexander, akala ko bababayaran mo ako sa pagpatay kay Harper at sa kanyang asawa. Nakakunot noo si Lucas kay Alexander. Napaatras na siya dahil kay Dudley, at si Alexander ay umaalis na sa linya. Huwag mo nang ipilit, Alexander. Kahit na ikaw ang pinarangalan na panauhin ng matandang Mr. Shepherd, sisiguraduhin kong magdurusa ka kung tatawid ka ulit sa akin. Sino ang nagtutulak nito ngayon? Sasabihin kong hanggal kang tumawid kay Mr. Tomas, bata, isang matandang lalaki ang lumapit at nakisali sa usapan. Nagulat ang mga tao nang makita rin dito si Mr. Whitlock. Nabalitaan na naghihingalo si Blank Whitlock, kaya nakakagulat na makita siya rito. Sinamahan si Blank ng mga miyembro ng kanyang pamilya, kasama sina Delilah at Codric. Sumugod si Blanco kay Alexander at yumuko, ikinagagalak kitang makilala, Mr. Tomas. Iniligtas ni Alexander si Blanc kanina, at palagi siyang nagpapasalamat. Sumunod naman sina Delilah at Codric, greetings, Mr. Tomas. Nalaglag ang panga ng lahat. Sino si Alexander Tomas? Bakit yumuyuko ang pamilya Whitlock sa kanya? 2 sa 4 na dakilang pamilya ng Cloudtopia ang yumuko sa kanya ngayon. Kailangan niyang maging makapangyarihan para magkaroon sila ng ganoon kataas na pagpapahalaga sa kanya.
Ang mga tao rito ay mayaman man o kagalang-galang. Akala nila ay nakita na nila ang lahat sa ilalim ng araw, ngunit ang makita ang 2 sa 4 na dakilang pamilya na nakayuko sa isang lalaki ay isang panuurin pa rin. Natulala sila sa nangyari ngayon. Sino ba talaga si Alexander Tomas? Kabanata 380 Novel Bean. Ang mukha ni Lucas ay naging kasing puti ng isang sheet at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat na sinundan ng mabigat na paghinga. Sa gitna ng 4 na mahusay na pamilya, parehong si Dudley mula sa pamilyang Shepherd at si Blanc mula sa pamilyang Whitlock ay yumukod kay Alexander bilang paggalang. Ipinakita nito na hindi ordinaryong tao si Alexander. Iniisip kung gaano siya kawalang galang kay Alexander ngayon, nakaramdam siya ng labis na panghihinayang. Walang sino man ang maglalakas loob na saktan ang isang taong nakahihigit kina Dudley at Blanc, kahit na ito ay ang kanyang lolo. Gayunpaman, gumawa siya ng malaking kaguluhan sa harap ni Alexander dahil lamang kay Harper. Nang pag-alitan siya ni Dudley at sinabihan siyang umalis sa Shepherd Villa, naisip niya kung si Alexander ay may personal na relasyon kay Dudley, ngunit ito ang paraan ng Whitlock. Tinatrato ng pamilya si Alexander kaya napagtanto niya na may mali. Si Alexander Tomas ay dapat na isang hindi kapani-paniwalang individual na may hindi nagkakamali na kasaysayan na naging dahilan upang yumukod ang mga pamilya ng Shepherd at Whitlock sa kanya. Ang mga mata ni Lucas ay napuno na ng matinding takot at panghihinayang sa oras na iyon. Gayunpaman, iniisip ang mga kahihinatnan ni Harper pagkatapos, pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo habang nanginginig siya sa takot, Mr. Tomas, patawarin mo sana ang kamangmangan ko. I was clueless. Patawarin mo ako. Wala siyang choice kundi itaas ang puting bandila. Malamig siyang tiningnan ni Alexander at sinabing, kung gusto mo talagang humingi ng sagot para kay Harper, sigurado. Well, ako yung tipo ng tao na mahilig mag-higanti sa pinakamaliit na hinaing. Depende kung kakayanin ng pamilya mo ang init ng ulo ko. Gulp. Hindi, Mr. Tomas. Kapatid ko, sinabi ni Adam na kahit ang kamatayan ay hindi kayang bayaran ang mga kasalanan ni Harper at ng kanyang asawa. Ako ang naging ignorante ngayon lang. Lucas gulped. Alexander scoffed and looked at Micah who was snuggling in his arms. Sweetheart, is it too hot? Medyo matagal silang nakatayo sa entrance at natatakot siyang masunog si Micah sa nakakapasong araw. Daddy, medyo mainit. Pwede ba tayong pumasok sa loob? Gusto ko ng tubig. Malambing na sabi ni Micah. Sige, let's go. Dalhan kita ng tubig. Tinanguan ni Alexander ang kanyang anak at lubos na hindi pinansin si Lucas. Walang kasing halaga sa kanyang anak. Agad na nagjogging si Dudley sa harapan, iniunat ang kanyang kanang braso, at gumawa ng welcome gesture. Ginoo. Tomas, Blanc, welcome to the Shepherd Villa. Sa wakas ay tumayo si Lucas ng tuwid pagkaalis nila, basang-basa ang likod niya ng pawis. Tinitigan ng mga nanunood ang likod ni Alexander na may curious na mga mata habang paalis siya. This so-called Mr. Tomas. Siya ay isang malaking shot mula sa North. Hindi sigurado. Pero nakilala ko ang babaeng katabi niya. Siya ang itinanggi na anak ng pamilyang Su. Itanggi anak. Anong ibig mong sabihin? 5 taon na ang nakalipas, si Julia Su ay buntis ng anak ng isang lalaki at siya ay huminto sa pag-aaral upang manganak. Ito ay isang malaking kahihiyan sa pamilya Su. Simula noon, iniiwasan na siya ng pamilya Su at lumipat siya ng tirahan kasama ang kanyang anak, ibig sabihin ay tinanggihan na siya ng mga ito. I guess meet Mr. Tomas is a turning point in her life. Turning point, naka-jackpot siya. Nabalitaan ko na ang Kerim Fashion, na pinamamahalaan ni Julia, ay naglabas lamang ng isang anti-blemish cream at ito ay naging isang sensasyon sa internet. Napakagandang kinabukasan. I bet she got the formula of the cream from Mr. Tomas. Nabalitaan ko rin na mag-o-organize ng birthday celebration ang pamilya Su. Ang matandang Mr. Su ay may mabuting pakikitungo kay Julia Su. Paano na tayo? Kabanata 381
Nakikinig sa usapan ng mga tao, nanginginig sa takot si Miles nang sa wakas ay napagtanto niyang nasa malaking problema siya. Daryl, dali. Tawagan mo ang iyong idolo at sabihin sa kanya na kanselahin ang plano. Paano niya magagawang masaktan ng isang taong makapagpapayuko sa mga pamilya ng Shepherd at Whitlock? Kahit na kumuha si Daryl ng isang eksperto na matagumpay na nakapatay kay Alexander, hindi niya kakayanin ang kahihinatnan. Mr. Silverton. Nabigla pa rin si Daryl. No nonsense, call him. Sigaw ni Miles. Yes, sir. Hindi nang ahas si Daryl na mag-aksaya ng isang segundo. Agad niyang kinuha ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang idolo. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang beses na sunod-sunod na pag-dial, isang automated na robot-like female voice ang patuloy na lumalabas sa kabilang side. Sorry, the number you are calling is unavailable. Nanginginig ang boses ni Daryl. Ginoo. Silverton, naka-off ang phone niya. I'm afraid he is already on the move. What? Malakas na sigaw ni Miles at namutla ang mukha niya. Shit. Kung talagang pinatay ng taong kinuha ni Daryl si Alexander, siguradong mapapatay ng mga backup niya pati na ang pamilya Shepherd at Whitlock. Lumapit sa kanya. Kung ang tao ay hindi nagawang patayin si Alexander, batay sa kanyang pag-alit at mapaghiganti na karakter, walang oras para matuntan si Miles. Sa puntong iyon, kaya lang niya itong harapin. Hindi niya kinaya ang alinman sa mga kahihinatnan nito. Bilasan mo, hanapin mo ang iyong idolo, at sabihin sa kanya na itigil ito. Hiling ni Miles sa sobrang gulat. Opo, sir. Yumuko si Daryl. Kanyang ulo at nagmamadaling umalis sa lugar. Sa puntong iyon, hindi na naramdaman ni Miles na sumama sa pagdiriwang ng kaarawan ni Dudley. Inikat niya ang kanyang ulo at naglakad patungo sa sasakyan. Habang nasa Shepherd's residence, malaki ang pagdiriwang ng kaarawan. Mayroong 100 mesa para sa mga bisita na sumasakop sa buong courtyard. Para doon, nagtayo sila ng entablado ng opera sa balkonahe. Ang pangunahing mesa ang pinakamalapit sa entablado, nakikita pa nga ng mga taong nakaupo sa main table ang mga detalye sa mga costume ng mga performer. Umupo si Dudley sa pangunahing upuan. Ang pinakagitnang bahagi ng mesa ay nakalaan para sa pamilya ni Alexander. Samantalang ang mga upuan para sa ibang mga panauhin ay inayos ng mayordomo, ayon sa kanilang katayuan at sa kanilang relasyon sa pamilyang Shepherd. Kahit na alam ng ilang tao ang nangyari sa pasukan ng villa, nakikita kung gaano kagalang-galang si Dudley kay Alexander, natural na sila ay follow suit. So, nang dumating sila at nagbigay ng toast kay Dudley, siguradong sila hindi ibubukod si Alexander. Gayunpaman, tumanggi si Alexander na uminom ng kahit isang higop ng alak. Ito ay dahil si Micah ang kasama niya at ayaw niyang maamoy ni Micah ang malakas na amoy ng alak sa kanya. Mabuti na lang at hindi sumama ang loob ng mga taong iyon sa pagiging tinanggihan. Kung tutuusin, basta binibigyan sila ni Alexander ng kaunting pagkilala at hindi sila pinansin, buong pagmamalaki nilang tatapusin ang alak at bumalik sa kanilang mga upuan na kontento. Sweetheart, anong gusto mong kainin? Mabilis na tanong ni Alexander nang makita niya iyon. Nakatitig si Micah sa pagkain sa mesa habang sinusubukang abutin ang pagkain gamit ang kanyang maliit na kutsara. Gusto kong kainin ang malaking hipon na iyon, sabi ni Micah sa isang kaibig-ibig na paraan. Okay, babalatan ko ang shell-off para sa iyo. Naglagay si Alexander ng 2 malalaking hipon sa plato at ginamit ang tuwalya para panasan ang kanyang mga kamay habang binalatan ang mga kabibi. Magiliw na tanong ni Alexander. Napakasarap ng mga hipon na binalatan ni Daddy. Napatawa ng malakas si Alexander dahil sa sinabi ni Micah. Nang makita ang ganoong mapagmahal na eksena, sinabi ni Blanc sa paraang papuri, Mr. Si Tomas ay may napakagandang asawa at isang mapagmahal na anak na babae, napakainggit. Ipapantay ko sana ang anak kong si Delilah sa iyo, parang nawalan na si Delilah ngayon. Lolo, ano ang pinagsasabi mo? Si Delilah, na nakaupo sa kaliwa ni Blanc, ay namula sa sinabi ng kanyang lolo. Kabanata 382.
Bago magkaroon ng pagkakataon si Blanc na magsabi ng anuman, pabirong nagtanong si Dudley, "Blanc, hindi pa ba huli ang lahat para dyan? Kung hindi dahil may anak na si Mr. Thomas ngayon, hihilingin ko sa aking Judy na ituloy." Agresibo siya. "Kailan ang turn mo niyan?" Tumango si Blanca bilang pagsang-ayon at sinabing, "Totoo, si Mr. Thomas ay kaakit-akit at likas na matalino. Naniniwala ako na maraming babae dyan ang gustong pakasalan siya, ang ating mga apo ay may malaking kompetisyon." Ang dalawang matandang lalaki ay napaka-indulged sa pag-uusap at si Alexander ay natatawa na lamang bilang sagot. Kanyang baywang at nakaramdam siya ng kirot. Ito ay ang kanyang asawa, si Julia. Napanganga siya at galit na sinabi, "Bueno, mukhang natutuwa ka na pareho ni Mr. Shepherd at Mr. Whitlock na gusto mong maging apo nila." Alam ni Alexander na may problema siya at mabilis na nagpaliwanag sa isang seryosong paraan, "Julia, I swear, ikaw lang ang mamahalin ko sa buhay na ito, at hindi ako interesado sa ibang babae." Ang pagtitiwala ni Alexander ay kasing tamis ng honey. Pagkatapos ay gumawa si Alexander ng nakakaawang ekspresyon at nagmamakaawa, "Mahal, ito ay masakit. Magiliw, please." Ang mga bisitang nakaupo sa iisang mesa ay nagtataka na tumingin sa kanila. Nagpakawala sila ng isang kaakibat na ngiti nang makitang nakalagay ang kamay ni Julia sa bewang ni Alexander. Namula ang mukha ni Julia dahil sa sobrang awkward ng pakiramdam niya. Nagkunwari siyang abala sa pamamagitan ng pagyakap kay Micah para itago ang kakulaitan niya. Ang tanga na ito. Bakit ba napakaingay niya? Sinadya niyang iangat ang atensyon ng mga tao. Sobrang hindi nararapat. Sa pagkakataong iyon, si Micah, na lumalamon pa rin sa kanyang pagkain, ay naglagay ng kanyang kutsara pababa. Naaawa niyang sabi habang nangingilid ang luha sa kanyang mga mata, "Kung hindi na ako mahal ni Daddy, hindi na rin mahal ni Micah si Daddy." "Sweetheart, bakit naman?" Napatulala si Alexander ngunit nang makitang malungkot ang kanyang anak ay naduraj din ang kanyang puso. "Micah pouted, sabi mo si Mommy lang ang mamahalin mo, kaya hindi mo na ako mahal." Dahil sa sinabi ni Micah, hindi na nakaimik si Alexander. "Well, parang kailangan kong paalalahanan palagi ang sarili ko na huwag iiwan ang isa man sa kanila. Sweetheart, syempre, mahal kita. Hindi ako naging considerate kanina. Babawiin ko ang mga salita ko. Ikaw lang ni Mommy ang mamahalin ni Daddy sa buhay na ito, okay?" "Talaga?" Inosenteng tanong ni Micah. "Oo naman. Kailan ka pa nagsinungaling ni Daddy?" Pagtitiwala ni Alexander kay Micah. Nag-isip sandali si Micah at tumango, "Sige, kami lang ni Mommy ang mamahalin ni Daddy." Natunaw ang puso ni Alexander nang makita ang matingkad na ngiti ni Micah. Inggit na inggit ang ibang bisita sa kanilang relasyon, how they wish that they have a anak na babae o apo na mapagmahal at mapagmahal din. Hindi nagtagal, natapos ang pagkain sa mga ngiti at tawanan. Ang pamilyang Shepherd ay nag-organisa ng ilang mga kaganapan pagkatapos ng pagkain. Gayunpaman, maagang umalis ang pamilyang Thomas para pigilan ang kanilang hindi kaugnay na mga tao na makipag-ugnayan kay Alexander. Habang papaalis sila, nagtanong si Julia, "Yung mga sinasabi mo sa mesa kanina. Hindi ka nagsisinungaling sa akin, di ba?" Natigilan si Alexander sa tanong nito. Ang ibig sabihin ni Julia ay mga pangakong tulad ng, "Ikaw lang ang mamahalin ko sa buhay na ito." Gayunpaman, umaktong parang nakalimutan niya ang sinadya niyang sinabi, "Ha, ano? Ikaw? Sige." Nena si Julia. Napangiti si Alexander habang mabilis na hinawakan ang kamay nito, "Mahal kong asawa, totoo ang sinabi ko sa iyo." "Alexander Thomas, promise me, don't ever lie to me in this lifetime, okay?" Napatingin sa kanya si Julia. Kabanata 383. Simula noong insidente 5 taon na ang nakakaraan, naging sobrang insecure si Julia. Ang presensya ni Alexander ay nagparamdam sa kanya pero at the same time, natatakot siya na magsinungaling si Alexander sa kanya. Matapos malaman ang ibig sabihin ni Julia, nakaramdam si Alexander ng kirot sa kanyang dibdib. "Okay, I promise you,
hindi ako magsisinungaling sa iyo sa buhay na ito. Nangangako niyang sabi habang kontentong hinawakan ni Yulia ang kamay niya. Habang nakatutok si Alexander sa kalsada sa unahan ay nagdasal siya ng malalim na sana ay huwag siyang sisihin ni Yulia kapag nabunyag ang katotohanan isang araw. Bigla siyang nakaramdam ng premonition. Danger. Mula nang bumalik siya sa Cloudtopia. Sinisikap ni Alexander ang kanyang makakaya na mamuhay ng normal sa pamamagitan ng pagtatago ng kanyang pambihirang aura. Hanggang sa binayaran ni Harper si Lev para patayin siya at si Micah gamit ang isang malaking truck. Dahil sa pangyayaring iyon, mas naging alerto siya sa kanyang paligid. Kung ang sarili lang niya, walang makakasira sa kanya. Gayunpaman, kung kasama sina Yulia at Micah, dapat niyang tiyakin na ligtas at maayos silang dalawa. Naramdaman ni Yulia na may mali. Kasama si Alexander. Anong nangyari? Nag-aalalang tanong niya. Alexander had no time to explain. I will find a place to park the car later and I will go down and I meet someone. Maghintay ka sa kotse kasama si Micah at huwag kang pumunta kung saan-saan. Natarante si Yulia ngunit tumango pa rin siya at sinabing, mag-iingat ka, hihintayin namin ni Micah ang pagbalik mo. Tumango si Alexander at itinigil ang sasakyan sa maraming tao. Junction. Bumaba siya sa kotse at naglakad papunta sa isang bakanteng eskinita. Tumayo siya sa gitna ng eskinita at naghintay sandali. Huwag kang magtago, alam kong pupunta ka para sa akin. Ngumisi siya. Tapusin na natin ito, hinihintay na ako ng asawa ko. May dalawang matandang lalaki na naglalaro ng chess sa bakana ng eskinita. Binigyan siya ng kakaibang tingin nang makita siyang kausap ang sarili. Bata. Pare, araw pa naman. Natutulog ka ba? Baliw kaya siya. Umalis na tayo, paano kung atakihin niya tayo? Masyado na tayong matanda para hawakan iyon. Napatingin ang dalawang matanda kay Alexander at naghanda na para umuwi. Biglang may lumabas na masamang tawa mula sa pinakamalalim na bahagi ng eskinita. I have. Gumamit ng 80% ng martial skills ko at nahuli mo pa rin ako. Not bad. Hindi maiwasan ng dalawang matanda na tumingin sa eskinita. Nakita nila ang isang napaka-ordinaryong lalaki na nakasuot ng kulay abong casual na kasuotan na mukhang mga 35 taong gulang. Baka sinasadya ng lalaki. Mas ordinaryo ka. Tingnan mo, mas madaling itago ang iyong kakayahan. Sa sandaling iyon, napagtanto ng dalawang matandang lalaki na si Alexander ay hindi baliw, malinaw na nakikipag-usap siya sa isang lalaki. Gayunpaman, ang kanilang mga mata ay kumikinang nang marinig ang salitang martial skills, at nagpa siya. Hindi umalis. Isa sa mga matatandang lalaki na may hawak na fan, tumingin kay Alexander at sa lalaking naka-gray casual attire, tanong niya sa kaibigan, are these two young folks acting in an action film? Nasaan ang mga kamera? Dapat ginagamit nila ang aerial filming method para sa mga eksena sa maliliit na eskinita. Marahil ay may mga drone na kumukuha ng pelikula sa kalangitan, ngunit hindi natin sila nakikita. Isa sa kanila ang tumingala sa langit at kumpiyansang sinabi. Tumango naman ang lalaking may pamaypay bilang pagsang-ayon. Naiinip silang sinulyapan ni Alexander at sinabing, mga ginoo, payo ko sa inyo na umalis agad, ayokong masaktan kayo mamaya. Naintriga ang dalawang lalaki sa sinabi ni Alexander at lalo silang nakaramdam excited. Wow, medyo talented ang aktor na ito. Ginamit niya ang presensya namin para improvise ang mga linya niya, good job. Kung ganoon, nasa TV ba tayo? Hindi nakaimik si Alexander pero wala siyang pinag-aksayahan ng panahon, 30 seconds. Sabihin mo sa akin ang taong nasa likod nito at bibigyan kita ng mabilis at walang sakit na kamatayan, hiling niya sa lalaking naka-gray na kamiseta. Kabanata 384. Mabilis at walang sakit na kamatayan. Ang lalaking naka-gray na kasuotan ay tumawa ng hysterically. Ang kanyang nakakatakot na ngiti ay nawala sa isang iglap. Bullshit. He hissed. Kapag turn mo na para lumuhad at magmakaawa sa akin na bigyan ka ng mabilis at walang sakit na kamatayan, tandaan mo na Gray Monkey ang palayaw ng lolo ko. Bigla niyang iniunat ang kanyang mga paa. Shoo!
Isang kulay abong anino ang dumiretso kay Alexander kasing bilis ng kidlat. Nang ilang pulgada na lang ang layo niya kay Alexander, may lumitaw na asul na glow sa kanyang kamay at lumitaw ang isang kukri knife. Ang kutsilyo ay napakatalim at kasing nipas ng papel. Ang nakabaluktot na talim ay madaling maputol sa hangin at tumagos sa dibdib ni Alexander. Si Gray Monkey ay nasangkot sa putukan sa gitnang silangan sa loob ng isang dekada. Pagkatapos ng pagre-retiro, siya ay naging kasumpa-sumpa na assassin ni Earth. Hindi siya karaniwang pumatay, ngunit kapag ginawa niya, may mamamatay na trahedya. Sa sandaling iyon, ang kasanayang ginamit niya kay Alexander ay ang kanyang sukdulang kasanayan. Bago ito, walang makakatakas mula sa kanyang kutsilyo. Lubos siyang kumpiyansa na kaya niyang pumatay Alexander. Gayunpaman, ang taong nakatayo sa kanyang harapan ay walang iba kundi si Alexander Tomas. Natalo ni Alexander ang Haring Dragon mula sa hilaga at tumayong mag-isa laban sa kanyang hukbo. Siya ay walang iba kundi ang Diyos ng digmaan ng 9 na kontinente. Paano ang kanyang mga kasanayan ay maihahambing sa isang sundalo lamang o mamamatay tao? Hindi may kakaila, mabilis si Gray Monkey, ngunit para lamang sa mga ordinaryong tao. Sa mga mata ni Alexander, ang ultimate technique ni Gray Monkey ay isang pakitang tao lamang. Hindi maiwasang manginig ang dalawang lalaki sa paningin Gray Monkey's kukri knife na mukhang napakatalas. Samantalang si Alexander ay mukhang hindi pa rin nababahala. Nang ilang pulgada na lang ang kukri knife sa harap ng kanyang dibdib, pinitik niya ang kanyang daliri. Snap! Isang malakas na kaluskos ang narinig at ang kukri knife ni Gray Monkey ay agad na nabasag na parabang naputol ito sa kalahati ng isang malaking puwersa. Ito ay isang militar na kutsilyo na gawa sa pinong bakal, paano ito mababasag sa isang putik lang ng daliri? Sa oras na iyon, nagpakawala ng ungol si Gray Monkey at mabilis na umatras. Sa loob lamang ng ilang segundo, lumipad siya ng 5 hanggang 6 na metro palayo kay Alexander. Nang matatag siyang tumayo, tinitigan niya si Alexander habang natatakpan ng malamig na pawis. Sila, sa tingin ko ay totoo. Natigilan ng matandang may pamaypay samantalang ang isa pang matanda ay napabuntong hininga sa pagkamangha. Pareho silang walang imik. Nagpasya silang talikuran ng chess set at pareho silang napasandal sa dingding at dahan daw ang lumayo sa eksena ng hindi napapansin. Mayroon ka pang 20 seconds para pag-isipan ito, malamig na sabi ni Alexander. Gray Monkey was triggered by his words. 20 more seconds. Alexander de Dovelbon. Wag mo siyang seryosohin. Gusto niyang makipag-deal sa kanya si Gray Monkey. Hindi pa nakatanggap ng ganoong pagtrato si Gray Monkey. Liar! Hindi pa tapos. Sumigaw siya at naghahanda na muli sa pag-atake kay Alexander. Biglang nagbago ang isip niya nang makita niya ang dalawang matandang lalaki na nagtatangkang tumakas mula sa pinangyarihan. Dahil hindi madaling harapin si Alexander, nahuli niya ang dalawang lalaki na hostage. Gray Monkey inilihis niya ang kanyang direksyon at mabilis na tumakbo patungo sa dalawang lalaki. Pinuprotektahan niya ang mga ito mula sa kanya. Ang matangkad at matatag na pangangatawan at malalapad na balikat na iyon, siya ay walang iba kundi si Alexander Tomas. Kabanata 385. Sa paglalagay ni Alexander sa kanyang sarili sa pagitan ni Gray Monkey at ng dalawang matandang lalaki, ang upahang braso ay nag-iingat na makisali sa isang direktang salungatan. He leaped several inches back. Siya ay nagsimulang tuya nang siya ay tumira sa kanyang mga paa. Nakuha na kita, Alexander Tomas. Ito ay isang palitan sa pagitan ng mga master ngunit pinili mong alalahanin ang buhay ng dalawang hamak na langgam na ito tulad ng isang bayani. Haha, libing mo ito. Ang pagkakahuli niya sa ang dalawang matatanda ay hindi lamang gamitin ng mga ito bilang maginhawang kalasag ng karne. Ito rin ay para subukan si Alexander. Pakiramdam niya ay tumaas ang kanyang pagkakataong manalo sa labanan matapos masaksihan ni Alexander ang paglalagay ng kanyang sarili sa paraang kapahamakan para sa kapakanan ng matatanda. Paraan ng isang labanan sa pagitan ng mga masters. Alexander jeered sa kanyang mga salita. Isang palitan ng mga master.
Sa tingin mo ay karapat-dapat ang iyong sarili. Ang isang makinang pamatay na maaaring kunin sa pamamagitan ng kayamanan ay hindi mas mahusay kaysa sa isang langgam. Inaangkin mo ang iyong sarili na isang master. Anong biro? Ang oras ay tumatakbo. Sumagot ka o hindi ako mag-iiwan ng bangkay para sa sinumang magluluksa sa iyo. Ngumisi si Alexander. Ang kay-abangan ng magiging kabagsakan mo. Sumigaw ng malakas si Gray Monkey, pagkatapos ay naglabas ng 2 patalim mula sa bulsa nito, at sinabing may kasamang masama. Ngumiti, nasa intersection ang maganda mong asawa at perpektong anak. Tingnan natin kung ano ang mas mabilis. Ikaw or may throwing knives. He swing his right hand. Swish. Whoosh. Ang mga naghahadyas na kutsilyo ay tumusok sa hangin at pumutok patungo sa Land Rover sa kalayuan sa bilis ng kidlat. Nasa sasakyan pa rin sina Yulia at Micah. Magkano ang pakikipaglaban kay Gray Monkey dahil ginagawa lang ito ng lalaki para sa pera? Gayunpaman, gusto niya ang buhay ng kanyang asawa at anak. Kinailangang mamatay si Gray Monkey. Makakalimutan niya ang pagkakaroon ng buo na bangkay. Sa sandaling itinaas ang mga nagtatapon ng kutsilyo, 2 dahon ang lumitaw sa kanyang kamay. Kasabay ng mahinang ungol, hinabol ng mga dahon ang mga blades. Ang manipis na mga dahon ay nagbagong anyo sa 2 gintong bato at pinalipad na parang kargada ng baril. Hlang! Hlang! Umalangaw-ngaw sa hangin ang tunog ng pagbangga ng metal laban sa metal. Sa isang kisap mata, ang 2 naghagis na kutsilyo ni Gray Monkey sa Land Rover ay nabaril ng 2 dahon. Nang makitang wala sa panganib ang mag-ina, nakahinga ng maluwag si Alexander. Bago pa man siya makatalikod, narinig niyang bumulalas ang 2 matandang nasa likuran niya. Nasa impyerno ka. Bang! Nagkaroon ng matunog na ingay ng putok. Paalis na. Ang mga pinaputok na bala ay ipinadala sa kanya mismo. Ito ang pinakatampok ng plano ni Gray Monkey. Nagkunwari siyang sinalakay ang 2 matandang lalaki, pati sina Yulia at Micah para itapon si Alexander. Hindi mahalaga kung gaano kahusay ang isa. Mga kasanayan noon. Ang mga maling pag-iisip ay maghahayag ng mga nakamamatay na kapintasan. Si Gray Monkey ay hindi lamang isang first-rate assassin para sa kanyang mga kasanayan. Ang kanyang karunungan ay nagsilbi rin sa kanya ng mabuti. Alexander. Narinig ni Yulia, na nasa kotse pa rin, ang putok ng baril at natakot sa kanyang talino. Parang nanggaling ito sa direksyon kung saan iniwan ni Alexander. Ang mga matatandang naruroon ay lalong nadurog ng puso. Ang binata sa kanilang harapan ay malapit nang mamatay sa isang kakilakilabot na kamatayan mula sa baril ng kanyang kalaban upang iligtas sila. Tulad ng pag-aakalang lahat na si Alexander ay makakatagpo ng hindi napapanahong katapusan, siya ay nagsisi ng masama. Kabanata 386. Siya ay isang taong maaaring maging matagumpay kahit naharapin ng libu-libong mga sundalo. Ano ang maaaring gawin sa kanya ng isang bala? Sa isang pitik ng kanyang daliri, gumalaw ang huling dahon. Bumangga ang dahon sa pinaputok na bala. Poof! Maririnig ang isang muffled na ingay. Ang gintong bala ay gamulong ng hindi nakakapinsala sa lupa na parang ito. Ay walang iba kundi isang dog. Ang dahon na ipinadala ni Alexander ay nakabalot sa sarili nito. Ang malakas na impact ay hindi sumakit kahit katiting. Ano? Naiwan si Gray Monkey na hindi makapaniwala. Si Alexander ay mas malakas kaysa sa kanyang inaasahan. Siya reflexively hinayla ulit ang gatilyo. Ito na ang huling pagkakataon ko. Patay ako kung hindi ko siya masugatan ng husto. Nakakalungkot na mabibigo siya sa sandaling hamunin niya si Alexander. Isang invisible pressure ang bumalot sa kanyang pagkatao. Walang nangyari. Pagkakataon na makapag-react siya nang biglang sumulpot sa mukha niya si Alexander na parabang isa siyang multo. Nagpalit na ng kamay ang baril na mahigpit niyang hinawakan bago pa niya ma-realize ang nangyari. And here I was thinking you were capable of something. Tinatawag mo ang iyong sarili na isang master na may murang laruan. Sinimulan ni Alexander na kinuyam ang sandata sa kanyang kamay.
Nadurog ang pistol sa isang tumpok ng scrap metal na may matunog na langitmot. Kumalabog. Ito ay isang naririnig na ingay. Inihagis niya ang scrap metal sa kanyang kamay sa isang tabi. Nagulat ang dalawang matanda sa eksena na hindi man lang sila naglakas loob na huminga. Samantalang si Gray Monkey ay tulala na nakatitig sa bukol ng bakal sa lupa. Gaano siya mahusay na dumurog ng baril gamit ang isang kamay. This is preposterous. Gaano kitikot ang lalaking ito. Ngayon lang napagtanto ni Gray Monkey na nakilala niya ang isang makapangyarihang Diyos. Tumakbo. Kailangan kong tumakbo. Iyon lang ang nasa isip niya. May pagkakataon pa siyang mabuhay kung tumakas siya. Papatayin siya ni Alexander kung siya. Nanatili ng ilang sandali. Agad na umatras si Gray Monkey. May malalim na puwang sa eskinita na plano niyang takasan. Nakadalawang hakbang pa lang siya nang marinig ang kanyang tainga ang arctic voice ni Alexander. Sa tingin mo ba ay makakatakas ka talaga? Malamig. Napakalamig ng buto. Para siyang nagmula sa impyerno. Iniangat niya ang ulo niya nang makita si Alexander na medyo nakatayo sa harapan niya na para bang siya ay isang Diyos ng kamatayan. Hindi mahalaga kung gaano niya sinubukang maglagay ng distansya sa pagitan nila, si Alexander ay palaging nasa kanyang buntot. Natatakot ako. Si Gray Monkey ay naging puti ng papel habang ang kawalan ng pag-asa ay lumitaw sa loob niya. Huwag mo akong patayin. Pakiusap. Sasabihin ko sa iyo kung sino ang umupa sa akin. Kahit na ang pinakamakapangyarihan ay natatakot kapag nahaharap sa kamatayan. Alam ni Gray Monkey na ang kanyang kalaban ay hindi may iwasang mag-atake at walang pakialam. Ang mga alituntunin ng mundo ng mga assassin at humingi ng awa. Alexander snorted as response. Binigyan kita ng pagkakataon pero napagdesisyonan mong masyado kang mabuti para dito. Sa tingin mo ba ikaw lang ang tanging tao na makukuha ko sa sagot ko? Wala siyang dahilan para panatilihing buhay ang isang lalaking nagtangkang pumatay sa kanyang anak na babae. He made his move. Boom! Isang earth-shattering boom. Sinakal niya ang mamamatay tao at ibinagsak siya sa isang pader. Sa sandaling ginawa niya ito. Nabasag ang windpipe ni Gray Monkey. Walang oras para magpumiglas siya habang huminto siya sa paghinga. Nawala siya ng ganoon lang. Lalagyan ng nobela. Kabanata 387. Binawi ni Alexander ang kanyang kamay, kumuha ng tisyo sa kanyang bulsa, at mahinahong pinunasan iyon. Ang dalawang matanda ay naging purple habang nanginginig sila. Patay na siya. He's dead. He swept a cold glance their way caused them to collapse from fright. He shook his head and tossed the tissue aside before called Diane Xander. May kumuha ng killer na nagngangalang Gray Monkey para patayin ako. Una, alamin kung sino ang taong ito, pagkatapos ay putulin si Gray Monkey at ipadala ang kanyang mga bahagi sa kanila. Yes, sir. Si Diane, pagkatapos marinig ang balita kung paanong may gustong patayin si Alexander, ay agad na kumilos. Pabalik ito sa sasakyan, agad siyang binomba ni Yulia ng mga tanong. May narinig akong putok ng baril, Alexander. Nasaktan ka ba? Ayos lang ako. Tingnan mo, hindi ako nasaktan. He gave a carefree smile. The unease didn't leave her as she grappled for his clothes and lifted it. Hindi, sinusuri ko ang sarili ko. Tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata habang nagsasalita siya. Nag-init ang puso ni Alexander sa nakita ng yakapin siya nito upang pakalmayan ang kanyang mga nerbiyos. Ayos lang talaga ako, Yulia. Nandito pa rin ako matapos humarap sa isang granazo ng bala. Hindi ako maaalis sa iyo ng isang crappy killer na may baril. Hindi napigil ang magtanong ni Micah, na nasa likurang upuan, Daddy, kanina lang may malalakas na paputok sa labas. Umiiyak ba si Mommy dahil dito? Yulia burst out into unexpected laughter when she registered her clueless daughter's words. Alexander also doubtingly strokes the girl's cheeks and nodded. Tama ka, Micah. Iyak nang iyak si Mommy dahil natakot siya sa paputok. Be brave, Mommy. Tingnan mo. Hindi naman takot si Micah. Pagmamalaking bulalas ng bata. Tama iyan.
Si Mommy ay hindi kasing tapang ng ating pinakamamahal na si Micah. Sinadya ni Alexander na hindi pinansin si Yulia. Isang galit na si Yulia ang lumapit at kinurot siya ng malakas sa kanyang braso. Mas gamaan ang pakiramdam niya sa mga kaguluhang ginagawa ni na Alexander at Micah. Umuwi na tayo, Mai. Mga sinta. Maghahanda ako ng masarap na pagkain para sa inyong dalawa. Pasigaw na deklara ni Alexander habang nagsimulang magmaneho. Yeah. Gumagawa ng alimango si tatay. Pagyaya ni Micah. Tataas ka na kapag kakain ka ng ganyan, pos ang mata ko. Sinadya siyang barilin ni Yulia. Tila hindi man lang naabala ang bata. Walang pakialam si Micah. Tutulungan ni Daddy si Micah sa kanyang Jetta. Pakiramdam ng babae ay natalo siya. Kailangan niyang kontrolin kung ano ang kanyang kinakain at kung gaano karami ang kanyang kinakain. Ngunit parehong maganda pa rin ang kalagayan ng mag-ama sa kabila ng kanilang kakilakilabot na gawi sa pagkain. Nakakainis. Si Alexander, bilang kung nabasa niya ang kanyang isip, nagtanong pansamantala, bakit hindi mo rin subukan ang aking kamanghamanghang mga pamamaraan ng masahe, mahal? Hindi. Thanks. Agad niya itong binutukan. Pagkalabas pa lang ng mga salita sa bibig niya ay pinagsisihan niya ito. Hindi na rin niya ito maibabalik. Kung tutuusin, kailangan niya itong maghubad ng damit habang nagmamasahe. Nakakahiya. Hindi rin napigilan ni Alexander na igiit ang kanyang matinding pagtanggi. Iniwan siya nito ng kalungkutan. Tulala, bakit hindi ka nagtanong ulit? Baka magbago isip ko. Nagdadrive si Alexander at bigong mahuli ang ekspresyon niya, let alone know her thoughts. Pagdating nila malapit sa Hillside Villa, tumawag si Diane. Boss, Gray ang unggoy ay kabilang sa Black Tiger League ng Troitz County. Ang pinuno nila ay isang lalaking nagngangalang Parker Jenkins. Ang nag-hire sa kanya ay si Miles Silverton. Ang bodyguard niya, si Daryl Staham, ang nagkonekta sa kanila. Lalagyan ng nobela. Kabanata 388. Miles Silverton. So, siya iyon. Ngumisi si Alexander. Sobra ang pagpapahalaga niya sa sarili niya. I've yet even settled the score with him sa nangyari sa anti-blemish cream. Pero narito siya ay kumukuha ng mga asasin para patayin ako. May naiinip sa buhay. Ipadala mo sa akin ang address ni Miles Silverton. Ako mismo ang papatay sa kanya. He said placidly. Diane immediately reported that man seemed to realize something is wrong. Hindi siya dumalo sa piging ng kaarawan ni Old Mr. Shepherd sa tanghali, at pinadala siya ng kanyang tsuper sa Troitz County. Kasalukuyan siyang kasama sa Black Tiger League. Hindi ko inaasahan na si Miles ay magiging masigasig. Sa pag-iisip, naunawaan niya. Ang matandang Mr. Shepherd, Blank Whitlock, at ang iba pa ay nasa tarangkahan ng mansyon ng Shepherd sa tanghali. Nandoon si Miles kasama ang kanyang bodyguard na si Daryl Staham noon. Naisip siguro ni Miles na may mali nang hindi niya makontak si Gray Monkey na naging dahilan para tumakas siya sa Troitz County para samilong sa tabi ni Parker Jenkins. Black Tiger League. Parker Jenkins. Kumunat ang noo ni Alexander. Putulin ang katawan ni Gray Monkey at ipadala sila kay Parker. Sabihin sa kanya na isuko si Miles sa loob ng 2 araw o maaari niyang halikan ang Black Tiger League ng Palm. Sobra-sobra na ang ginawa ni Miles. Kailangan niyang mamatay. Hindi siya magdadalawang isip na sirain ang lahat ng hamarang sa kanya. Troitz County, isang marangyang hotel. Sa loob ng isang pribadong silid ay isang marangyang mesa na puno ng alak at pagkain. 3 lalaki lang ang nandoon. Isa sa kanila ang lalaking nagmamadaling pumunta sa Troitz County, Miles. Nakatayo sa likod niya ang bodyguard niyang si Daryl. Ang nakaupo sa gitna ay isang dark-skinned middle-aged na lalaki. Siya ay todong ngiti at tila isang palakaibigang lalaki. Siya, gayunpaman, ay may isa pang palayaw, ang nakangiting tigre. Ang nakangiting tigre ay walang iba kundi si Parker Jenkins, ang pinuno ng underground society ng Troitz County. Siyempre, ang kanyang lakas ay hindi limitado lang din sa county. Nangunguna rin siya ng makipaglaban sa iba sa North.
Walang normal na tao ang manggugulo sa kanya. Nakaupo si Miles sa kaliwa niya, at sa kanina niya ay isang lalaking may mas kahanga-hangang figure. Sa hitsura pa lang, malinaw na may pagkakahawig siya kay Gray Monkey. Dapat ay kamag-anak niya ito. Napakahiya mong tao, Mr. Silverton. Siya ay isang bata na hindi man lang mapatubo ang isang buong balbas. Takot ka na pumunta ka dito. Napatawa si Parker. Natawa rin ang kapatid ni Gray Monkey. Ako ang nakababatang kapatid ni Gray Monkey, Mr. Silverton. Ang pangalan ay Hellhound. Hindi ko sinusubukang palakihin ngunit sa ang lakas at talino ng kapatid ko, walang paraan na makakaalis si Alexander Tomas dito maliban na lang kung ang brat na iyon ay isang Diyos. Tumango si Miles bilang pagsang-ayon. Ang totoo ay lumalabas ang kanyang puso mula sa kanyang dibdib. Hindi. Alam ni Parker o Hellhound kung paano tunay na halimaw si Alexander. Wala siyang lakas ng loob na sabihin ang totoo kay Parker na kahit ang Shepherds at ang Whitlocks ay kailangang yumukod sa kanya. Maaari lamang siyang kumilos ng mahina upang manatili sa Black Tiger League. Oo, pareho kayong tama. Hindi naman sa hindi ako nagtitiwala sa kakayahan ni Gray Monkey pero isa lang akong taong takot sa kamatayan. Napakarami mong piling mandirigma sa iyong hanay, Mr. Jenkins. Ito lang ang pinakaligtas na lugar para sa akin. Kaya, sa tingin ko, pinakaligtas na manatili sa Black Tiger League at hintayin ito hanggang sa bumalik si Gray Monkey. Kabanata 389. Si Miles ay isang veterano sa merkado. Hindi nakakagulat na tumpak niyang maunawaan kung anong uri ng tao si Parker. Oo nga, tuwang-tuwa si Parker sa kanyang sarili sa pambobola ni Miles at matapang na sinabi, "Sige. Ililigtas kita sa loob ng ilang araw simula nang binayaran mo kami ng husto." Hindi sa pagmamayabang, pero maipapangako ko sa iyo na walang makakalapit sa iyo kahit na nanatili ka sa Black Tiger League. Salamat, Mr. Parker. Salamat, Hellhound. Narito ang isang toast sa amin. Tuwang-tuwa si Miles habang labis na nagpasalamat sa kanila. Masayang nag-uusap ang tatlo habang sila ay nagpapalitan ng toast. Gayunpaman, mabilis silang naputol ng mga yabag ng paapalabas ng pinto. Isang binata na nakasuot ng itim na tee sumugod ang shirt. May mali, Mr. Parker. There's someone outside. Parang hindi nasisiyahan si Parker habang inilapag ang wine glass sa kanyang kamay. Hinamplas ng Hellhound ang ulo ng nakababata at sinaway, "Hindi mo ba nakikitang abala si Mr. Parker sa isang bagay ngayon? Who cares if someone nasa labas? Kahit sinong nasa labas ay makapaghihintay kahit gumuho ang langit." Halatang ungol lang ng Black Tiger League ang binata. Hindi niya maipakita ang kanyang kawalang kasiyahan. Hinawakan niya ang kanyang namamagang ulo at nagpatuloy ng may matinding kaba, "Mr. Parker. Iginiit nila na personal mong matanggap ang itim na pakete. Itim na pakete. Just a mere package scares you this much?" Kumunat ang noo ni Parker. "No, sir. Ang pakete ay tumutulo ng dugo." Nabulunan ang binata sa takot. "Ano? Dugo?" Parehong nagbahagi ng tingin sina Parker at Hellhound. "May mali. Isama mo ang lalaking ito sa amin." Sigaw ni Parker. "Opo, Ginoo." Pinunasan ng binata ang pawis sa kanyang noo at nanginginig ng sunduin ang estranghero. Hindi nagtagal at nakabalik na siya. Kasama ang isang lalaking nakaitim na turban. Pagkapasok ng lalaki, may dala siyang 2 trabahador na bitbit ang kahon sa loob. Umagos ang dugo, namantsa ang nakapaligid na carpet crimson sa sandaling tumama ito sa lupa. Binigyan ni Parker ang itim na kahon ng isang nakamamatay na titig. "Buksan mo." Inabot ng lalaking may itim na turban at itinaas ang takip. Hindi napigilan ng binata na nararamdaman na sumilip sa loob. Ang nakita niya ay napasigaw siya ng ulo. "Gray Monkey! Gray Monkey ito!" Agad na sinugod ito ng Hellhound. Ang laman ng package ay isang dagwang bangkay na may mga katangian na lubos na kahawig ng yumaong Gray Monkey. Kapatid niya iyon, si Gray Monkey. Nagulat. Maingat siyang lumapit sa kahon at tumingin sa loob. Nagsimula siyang pawisan ng husto nang makita ang naputol na bahagi.
Assassin. Napasulyap siya ng tingin sa bodyguard niyang si Daryl na parang kinilabutan din siya. Then came a burst of joy. Thank God I noticed something was up and came here. Alexander would not doubt next for me. Siya ay, kung tutusin, ang utak na nagayos ng isang assassin. Pinatunayan lamang nito kung gaano kalakas si Alexander. Kabanata 390. Siya ay orihinal na nakatakas sa Troitz County upang makalayo mula sa Shepherds at Whitlocks, at tiyak na matunten siya kapag nagtagumpay si Grey Monkey sa kanyang misyon na patayin si Alexander. Isang tugma para kay Grey Monkey. Hindi niya inasahan na babalikan ni Alexander ang sitwasyon at ibabalik ang bangkay ni Grey Monkey sa pira-piraso. Mahinahon pa niyang ipinadala ang mga piraso ng laman pabalik kay Parker. Nagpadala ito ng malinaw na mensahe kay Parker at sa Black Tiger League na hindi sila inisip ni Alexander. Nagnganga si Parker at walang sinabi. Sa kanyang galit. Samantala, nakakuyom ang mga kamao ni Hellhound. Namumula ang mga mata niya. Ipaalam mo sa akin kung sino ang may gawa nito. Tadterin ko siya at ipapakain sa mga aso. Ngumuso siya at pinandilatan ang lalaking nakaitim na turban. Whoosh! Walang awa niyang sinakal ang lalaki. Sino yun? Sino? Ang nakaturban na lalaki ay isang hamak na apprentice lamang sa isang boxing gym na nagsisikap na kumita ng dagdag na pera sa kanyang bakasyong oras. Siya, sa pagtatapos ng araw, ay isang delivery man lang. Kahon para sa isang sagot dahil hindi ito nakinabang sa kanya upang takutin ang kanyang sarili sa kanyang mga hula. Nang ang madugong katotohanan ay sa wakas ay inilatag sa kanyang harapan, siya ay parehong natakot. Sinasakal siya ng Hellhound. Ako, hindi ko alam, nagsasagawa ako sa isang boxing gym sa Cloudtopia. Isang magandang, walang ekspresyon na babae ang nag-alok sa akin ng 20,000 para ihatid ito sa iyo. Hiniling niya na ang package ay ipinadala kay Mr. Parker Jenkins kasabay ng isang mensahe mula kay Mr. Tomas. Hinihiling niya kay Miles Silverton na makipagkita sa kanya, o siya mismo ang sisira sa Black Tiger League. Alexander Tomas. Alam na nila ang sagot sa kaibuturan ngunit sa pag-amin ng lalaki ay parehong nag-aalab sa galit sina Parker at Hellhound. Ngumuso si Parker. Sirain ang Black Tiger League. Nakakapangahas na baliw. Malinaw na hindi niya alam ang kanyang lugar. Ang Black Tiger League ng Troitz County ay isang maalamat na pag-iral. Bilang pinuno ng liga, nakasanayan na ni Parker na sagutin ang lahat ng bawat tawag at tawag saan man siya magpunta. Ngayon ay pinagbantaan ng isang hindi kilalang bata. May gustong mamatay, halos hindi napigilan ng Hellhound ang kanyang galit at iniluwa ang nagngangalit sa mga ngipin. Pinatay ng batang iyon ang kapatid ko at pinagbantaan ka, sir. Pupunta ako ngayon sa Cloudtopia para makipag-deal. Kasama siya. Saglit na nag-isip si Parker habang umiling. Walang duda na kailangan natin siyang patayin ngunit kung nagawa niyang ibalik ang tingin kay Grey Monkey, hindi siya mas mababa sa iyo. Mali. Yes, sir. Alam ni Hellhound na may katuturan ng mga salita ni Parker at pilit na pinipigilan ang sarili. 2 araw ang lumipas ng ganoon lang. Walang nangyari mula noon ngunit dahil doon ay walang nakapansin sa pagtaas ng tubig. Alexander and Micah and set off that afternoon. Bukod sa pagdalo sa piging ni Leoncio sa pagdiriwang ng kanyang ika-70 kaarawan kinabukasan, ngayon din ang petsa ng kapanganakan ng yumaong ina ni Julia. Napag-usapan na niya ang tungkol sa pag-uwi para magbigay galang kay Alexander. Lalagyan ng nobela.